Mukhang pareho kaming nabitin, ah. Nabitin ako ng pakikinig. No? Ang nakakatuwa, no? At, bagay yan, kapatid na Abadel. Mag-record ka para sa ating Danreb. Sa atin pong appeal song. Purihin ang Panginoon sa mensahe na atin pong napakinggan. At happy Sabbath po sa inyo, mga kapatid. Ayan, sa atin po mga kaibigan dyan, sa Himpapawid, sa Facebook, isa pong mapagpalang araw po ng Sabado sa inyo pong lahat. At ang oras po natin ay maaga pa. Pakisabi po sa inyong katabi, maaga pa. Yan, para hindi po kayo maiinip. Kayo po ay patuloy naming inaanyayahan na samahan po ninyo kami sa atin pong isa na sagawang revival and reformation sa pamamaraan po ng ating Danreb Seminar. At yan po ay napasimulan na po natin at marami na po tayong mga natalakay, mga kapatid. Naumpisa natin ang kahalagahan, bakit natin kailangan pag-aralan ang aklat po ng Danreb o ng Daniel at Revelation. Sa mga eskwelahan ay hindi po ito natin matatalakay. Pero doon sa mga nag-aaral ng theology, ayun, tiyak pong matatalakay ninyo sa maraming mga pagkakataon. Yeah. Pero dito sa atin, ay tatalakayin po natin ito ng pitong topic o pitong araw. At mamaya pong hapon, dudugtungan po natin yung naging pag-aaral natin tungkol sa Daniel and Revelation. Nakita po natin nung nakaraang pagtatalakay natin na yun palang ating iglesia, itong Seventh-day Adventist, ito rin pala yung iglesia sa ilang. At ito rin po yung iglesyang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo doon sa Jerusalem noong 31 AD. Kaya nakatitiyak po tayo ng ating kinalalagyang iglesia ay tunay pong pananampalataya, tunay na iglesia. Huwag ho kayong maniniwala doon sa mga nagkakalat ng chismis na ang Seventh-day Adventist ay isa lamang sulpot na pananampalataya. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yun. Yung mga nagsasabing tayo ay sulpot, sila po ang sulpot, mga kapatid. Sapagkat ang tunay na pananampalatayang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay ang Seventh-day Adventist Church. Kaya kung inyo pong hindi pa napapanood yung ating naisagawang pangangaral tungkol sa Danreb, ay punta lamang po kayo sa page natin, diyan po sa Dasmaji page. At mapapanood po ninyo yung kahalagahan ng pag-aaral natin ng Daniel. Natalakay na rin natin yung aklat ng Apokalipsis at nag-focus tayo doon sa kabayong kabayong puti. Mamaya naman po ay yung kabayong pula. Yan. At bago ako magpatuloy, meron akong gustong sagutin na ngayon lamang nag-text kasi nag-announce yung ating kapatid kanina, ang ating elder, tungkol sa business. Doon po sa trolls, na patuloy na mapang-asar. Bakit daw, Brother Lino, pinag-uusapan araw ng Sabado business? Ayan. Kaibigan, hindi pinag-uusapan po dito yung kitaan, kundi announcement lamang po ito na magaganap para bukas. Huwag niyong isipin na kung muna i-announce ay nakapokus ng ating pagsamba sa kitaan. Hindi po yun. Yun po ay isang uri lamang ng announcement o pagpapaalala na mangyayari po bukas. Yan. So, sa ngayon doon sa ating nabasa, pakiclick po ninyo yung talata. Sa Kapitulo 2, talatang 23 ng aklat ng Santiago. Chapter 2, verse 23. Sige, kayo matitrain ni Brother Lino sa mga salitang Okay, chapter 2, verse 23 ng Santiago. Yan. Ang wika sa atin pong nabasa, at natupad ang kasulatan na nagsasabi. Ano po ang sabi?
si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At yaoy ibinilang na katwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Alam po ninyo ang katangian po ni Abraham, ang nais na makita ng Diyos sa atin, yung kanyang tunay na pananampalataya. At samantalang napag-aralan natin na tayo na sa kahulihang panahon, na ang inihintay na lamang natin ay ang pagbagsak ng malaking bato o ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Ay gusto makita sa atin na si Abraham bilang ama ng pananampalataya, maging karakter natin yung kanyang karakter, bukod sa karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? At sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ng maikli. Gagamit lamang ako ng iilang mga talata ng Biblia. Ito'y pasisimulan natin sa Kapitulo 22 ng Aklat ng Heneses, chapter 22, verse 1. Ganito po ang ating mababasa na mapagkukunan natin ng mga refleksyon, ng mga aral na magagamit natin habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi rito, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Sa aklat po ng Patriarchs and Prophets, si Abraham ng mga pagkakataong yan, kung hindi po ako nagkakamali, ay nasa edad na ng 120. Yan ay nasa Bradelino 67 ng Patriarchs and Prophets na pahina. Ayun, siya po ay 120 sa panahong ito ng tinawag ng atin pong Panginoong Diyos. At sa pagkakatawag sa Kanya, ang sabi rito, ang sagot ni Abraham, narito ako. Ibang-iba sa sagot ni Adan nung siya'y tinatawag ng Diyos. Ang isang tunay na naglilingkod sa ating Panginoon, ang isang tunay na naghihintay sa kanyang pagbabalik kapag siya'y tinawag sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagpapatutuo. Ang sagot, narito ako, Panginoon. Sa wikang Hebreo, yung salitang narito ako ay nagbabadya ng kahulugan, always ready. Laging handa. At ito'y napakagandang prinsipyo, mga kapatid, ng mga Hebreo. Kapag sinasabi ng mga Hebreo, narito ako, ang nasa isipan nila, lagi silang preparado. Ano? Ngayong umaga, pakitaas po ng kamay na preparado na sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yan. Tayo, buti lang, naihabol yung sister siya. Oo. Buti na lang, naihabol, no? Kasi maraming pwede pagpreparan, no? Ayan. Sa pag-aaral natin ng Daniel and Revelation, meron tayong mga dapat pagpreparan. Ano ito? Ang pagpasok ng higit na malaking kapighatian. Ang pagtugis na mangyayari sa bayan ng Diyos. Sa takdang panahon, sa pag-aaral natin ng Apokalipsis, sa hawakan po ng dyablo, sa pamamagitan ng ahensya na kanyang gagamitin, na hawakan nila ang tatlong mahalagang bagay sa ating pong daigdig. Anong ang tatlong bagay na ito? Ang relihiyon, ang ekonomiya, at ang politika, na mababasa natin sa Kapitulo 13 hanggang sa Kapitulo 16 ng Aklat ng Apokalipsis. Kapag nahawakan ang tatlong ito, dapat tayo ay laging handa. Always ready. Kaya po yung mga master guide natin mamaya, meron po tayong pag-uusap. Pagkatapos po ng, sa panahon po, after ng AY po, lahat po ay naanyayahan ng ating pong presidente. Lagi po tayong handa. Kapag pumasok ang Jacob's Trouble, dapat tayo po ay preparado. At kailan natin sisimulan ang pagpepreparang yan?
ngayon pa lang, tayo ay maghahanda na. Kaya sabi ng isang talata, kayo ay mga puyat. Yung pagpupuyat, hindi ibig sabihin na hindi tayo matutulog. Kundi tayo ay mananatiling nakaantabay sa atin pong pananampalataya. Tuloy sa talatang 2. Ano po ang sabi? Okay, chapter 22, verse 2. Yan. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaroong ka sa lupain ng Moriah. At ihain mo siya roon. Ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Alam natin ang kasaysayan ni Abraham, isa lamang ang kanyang naging anak. At yun ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Walang iba kundi si Isaac. At si Isaac, bilang uniko iho ni Abraham, ay mahal na mahal, tiyak ni Abraham ito. Kaya Isaac ang kanyang ipinangalan sapagkat ito ang kanyang kaligayahan. Ito yung lunduan ng kanyang katagumpayan. Si Isaac. Subalit sa isang pagkakataon ng kanyang kasaysayan, nang siya'y tawagin ng Diyos at sinabi niyang, narito ako, Panginoon, ang tugon ng ating Panginoon, ihain mo ang iyong anak na si Isaac. Ihahain mo siya doon sa bundok na aking sasabihin sa iyo. Kanina narinig ko, nagpa-exam si Sister siya. Ano ibig sabihin? Tungkol sa Moriah yun, di ba? Sa mga talatang ito, napapagmasdan ko, napapag-isip ako, buti na lang hindi ako si Abraham. Kasi kung ako si Abraham, itatakas ko na si Isaac. Nag-iisa lang yan eh. Itatakas ko na. Pero iba ang katangian ni Abraham. Pero bilang tao, naniniwala akong si Abraham ay nagkaroon din ng kalungkutan. Nakadama rin siya ng hapdi sapagkat yung kanyang kaisa-isang anak mamamatay. Pero, sa kasaysayang ito, alam natin kung ano ang nangyari. Subalit ang tanong sa atin, bakit si Isaac ang nais ng Diyos na ibigay sa kanya ni Abraham? Nakikita ko rito sa kasaysayang ito, mga kapatid at mga kaibigan, sa paglilingkod pala sa ating Panginoong Diyos. Ang gusto ng ating Panginoon na ibibigay natin sa Kanya ay kung ano ang pinaka-the best, kung ano yung pinakamahalaga sa atin. Yun ang ating ibibigay sa ating Panginoon. Kaya sa talatang ito, sapagkat si Isaac ang siyang pinaka-the best, siya yung pinakabuhay ni Abraham. Ito po ang hinihingi ng Diyos kay Abraham na ihahandog sa kanya. Kaya panawagan sa atin sa umagang ito, ibigay na natin sa Diyos ang ating pinaka-the best na paglilingkod. Ibigay na natin sa ating Panginoon ang pinakamahalaga sa ating buhay, na siyang katampatan nating pagsamba sa atin pong Panginoong Diyos. Tuloy, talatang 3. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila. At si Isaac na kanyang anak ay nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Samantalang malapit nang dumating ang inihintay nating malaking bato, na siyang magiging malaking bundok at magiging kalaparan ng buong lupa, na siyang kaharian ng ating pong Panginoong Diyos. Ang katangian ni Abraham ay nais na makita rin sa atin ng Diyos. Katulad ni Abraham, sa kanyang paglilingkod nang siya'y inatasan ng ating Panginoon, siya po ay bumangon ng maaga. Ano ibig sabihin? Ang paglilingkod pala sa ating Panginoon ay hindi sa katamaran.
Ang paglilingkod pala sa ating Panginoon ay hindi sa paandap-andap na sitwasyon, kundi sa isang agapang paglilingkod, katulad po ng ginawa ni Abraham. Ano? At dito makita natin, hindi lamang siya mag-isa, isinama niya yung kanyang mga alila. Sa paglilingkod po natin sa Diyos, magsama rin tayo ng dadalhin sa pagsamba, sa paanan ng atin pong dakilang Diyos. Katulad po ng aming ipinapag-anyaya, kayo po sa pamamagitan ng inyong pagsishare ng ating mga gospels na itinataguyod sa Facebook at YouTube, ay marami po kayong kaluluwa na madadaan o madadala sa paanan ng ating Panginoon. Sa simpleng pagsishare natin, katulad halimbawa ng ginagawa natin ito, sapagkat ang kaibigan ninyo, hindi kaibigan ng isa, at yung kaibigan ng isa, hindi kaibigan ng iba. Kapag yan ay na-share natin, maaabot natin ang buong sanlibutan at marami tayong kaluluwa na maisasama sa paglilingkod sa Diyos. At ang sabi sa talatang ito, nang bumangon siyang maaga, si Isaac na kanyang anak ay nagsibak rin. At si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin, bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya. Tuloy natin sa talatang 4. At nang ikatlong araw, itiningi ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. Kung ako yan, mga kapatid, habang tinitignan ko yung malayo, marami na akong pwedeng maisip. No? Pwede na akong mag-alibay. Sa ating paglilingkod ngayon, nasubukan nun niya bang tignan yung pagdating ng ating Panginoon? Nabibiswalize nyo ba sa inyong isipan yung kanyang pagdating? Marahil, marami din kayong naiisip. At yung mga positibong naiisip po ninyo, umpisahan na po natin gawin ngayon. Nang sa gayon, kapag dumating ang ating Panginoon sa panahong hindi natin inaasahan, tayo po ay laging handa. Tuloy. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito, 10 ng asno. Kung napansin niyo po yung talatang nabasa natin, hindi lamang si Abraham mag-isa ang nagsibak ng kahoy, kundi si Isaac din. Anong ibig sabihin ng mga talatang ito? Ano ang pwede nating makuha rito? Ang paglilingkod sa Diyos, huwag nating solohin. Bigyan natin ng pagkakataon na makapaglingkod rin ang iba. Maraming mga tao ngayon gusto niya sinusolo lahat ng gawain ng ating Panginoon. Bakit di natin ipagawa sa iba ang iba na gawain ng ating Panginoon? Kaya ako yung talento ng pag-awit, kahit gusto kong pasukin, nararamdaman kong hindi ako dapat, binibigay ko na lang sa iba. Di ba? At yung mga may talento naman ay gamitin ninyo sa ating paglilingkod sa Diyos, sapagkat ang pangangaral ng Ebanghelyo, hindi lamang sa pangangaral ng verbatim na pananalitang katulad nito, kundi maging sa inyo pong mga liriko ng inyong mga inaawit. Ayan. At kami po, sa programa natin ng Ask, upang lalo nating mapalawak, naglagay na tayo ng programa din. Subaybayan po ninyo yung mga usapin tungkol sa kalusugan. At nandiyan po ang atin pong tumatayo sa harapan tungkol sa pag-aaral na yan, ang kapatid na Ana Patalinhog at yung kanya pong partner na siyang tumatayo bilang tawag po dyan, moderator. Ayan, ang atin pong napagandang si Sister Lisa. Ayan, yan po yung ating mga nagagandahang nagtuturo ng atin pong pangkalusugan. At hindi lang yan, para maabot natin yun pong mga kabataan sa buong sanlibutan, nagpasya na rin tayo at naaprubahan ito ng ating pong presidente na si kapatid na Samuel Patalinhog, yung usaping pangkabataan. Kaya subaybayan po ninyo mula 1:00 hanggang 5:00 po ng hapon, araw po ng linggo. Ayan, at i-share po ninyo po yan.
Sapagkat ang gawain ng ating Panginoon, hindi natin sinosolo. Dapat ay ine-extend natin sa atin pong mga kapatid. Ngayon, ang sabi pa rito, si Abraham, yung kanyang mga alila, ang sabi, maghintay kayo rito. Ako at ang bata ay paroroon, kami ay sasamba at babalikan namin kayo. Alam ni Abraham na ang pagpunta niya doon sa bundok ay upang ihandog ang kanyang anak. Pero bakit ang sabi ni Abraham, babalik kami? Ito ba ay isang uri ng pananalitang panlalansi? Isang uri ng pananalita para hindi siya mahalata? Hindi ho, mga kapatid. Sapagkat kilala ni Abraham ang ating Diyos. Si Abraham ay mayroong, yung kanyang binabanggit dito ay isang pananalita ng pananampalataya. Kung kilala rin natin ang ating Panginoong Diyos, anuman ang hingin niya sa atin, alam natin kung saan ito tutungo. Bakit? Sapagkat kilala po natin ang ating Diyos. Tuloy natin. Talatang at 6. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac. Hindi lamang po siya, ipinasan kay Isaac. At dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang. Yung sundang po, yung po ay isang malaking tabak. Yan, isang malaking kutsilyo. Dinala po yung sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. Tuloy. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, na sinasabi, ama ko. At kanyang sinabi, narito anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? Pag binasa po ninyo ang ilan pang mga aklat natin tungkol sa buhay ni Abraham, sa tuwing maghahandog si Abraham sa Diyos, ay lagi siyang may dalang panghain. Pero sa tagpong ito, nagtataka si Isaac, bakit walang dalang panghain si Abraham? Kaya ang tanong ni Isaac, nasaan yung kordero na ating ihahandog, na susunugin para sa Panginoon? Mayroong pagtataka. At ipinapasok ko yung aking sarili kay Isaac, baka ako'y magdududa, baka ako ang ihahandog nito. Ay pagkakataon ko nang tumakbo. Pero dito, mga kapatid, mga kaibigan, narinig ni Isaac yung tagubilin ni Abraham sa kanyang mga alila, babalik kami. At may tiwala si Isaac kay Abraham, please. At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin. Anak ko, ano pat siya'y kapwa yumaong magkakasama. Tuloy. At sila'y dumating sa dakong kanya'y sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana. At inayos ang kahoy, tinalian si Isaac na kanyang anak, inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. Ay, kung ako si Isaac, mga kapatid, di na ako matatalian. Baka bago pa ako madampot ng tatay kong si Abraham, nakaalpas na ako. Pero si Abraham, napakabait na bata. Tinatalian na, nagpapaubaya lang. Diba? Inilagay na sa ibabaw ng sunugan, nakatahimik lang. Pero palagay ko, nanggigilid ang kanyang mga luha. At syempre, bilang ama, yung kanyang anak, habang inilalapat sa kahoy, nandun ang kanyang damdamin. Marahil, tumutulo rin ang luha ni Abraham. Di ba? Tinatalian at nakikita niya yung kanyang tinatalian, sumusunod lang din sa kanya. Napakabait na bata. Ilan sa mga kabataang naririto, ang kapag nauutusan ng kanilang mga magulang,
ay sumusunod lamang katulad ni Isaac. Nakita niyo bang nagdabog si Isaac? Hindi po, mga kaibigan, mga kabataan. Wala rin tayong nakikita sa karakter ni Isaac na kapag tinawag ni Abraham, ang sagot, wait lang po. Kundi ano? Kundi si Isaac ay buong pagmamahal, buong may pagmamahal na sinunod ang ating pong kinikilalang si Abraham. Biruin po ninyo, medyo mahaba-habang ano yan. Mula sa pagbuo ng kanyang hihigaan, tapos nang siya ay inihiga, marami na siyang pwedeng gawin para makatakas, di ba? Tapos, tinatalian ang kanyang kamay, sunod lang si Isaac. Sana, ganito rin ang mga kabataan ngayon, habang tayo ay naghihintay sa second coming. Kaya mga kabataan, ito ay isang pagpapaalala sa atin. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos, hindi sumasagot ng wait lang kapag tinatawag. Kundi ang kanyang sagot, katulad ni Abraham, narito ako, always ready. Ito ang karakter na gustong makita ng ating Panginoon sa ating mga anak, sa ating mga kabataan. Tuloy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. Sa kasagsagan ng ganitong sitwasyon, palagay ko parang hindi ko kayang gawin yan kay Alexis. Tatarakan ko ng sundang. Ay, mahal na mahal ko yung Alexis ko na yan. Nandito ba si Alexis? Di ba? Pero si Abraham, palibasa ito, ay utos ng Panginoon at kilala niya ang Diyos. Itinaas niya ang kanyang kamay, iniunat. Pagkatapos, itatarak kay Isaac. Si Isaac naman, anuman ang gawin sa kanya ng kanyang tatay, wala siyang pagrereklamo. Walang pagrereklamo. Kumusta kayo mga kabataan? Kapag kayo ba'y pinasusunod, nagrereklamo ba kayo sa inyong magulang? Wag. Ang isang tunay na kabataan na naglilingkod sa Diyos, hindi nagrereklamo sa kanyang magulang. Sapagkat alam niya, ang kanyang magulang ay merong itinuturong maganda para sa kanya. Katulad ng karakter ni Isaac. Bagamat mabigat kay Abraham na gawin ito sa kanyang anak, pero higit na nangingibabaw ang kanyang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Ganito rin ang nais ng Diyos na makita sa atin. Pagdating ng takdang panahon, marahil ang isa sa atin, kapag naisagawa na ang paghawak ng ahensya ni Satanas sa tatlong mahalagang bagay, sa pananampalataya o sa reliyon, sa politika, at maging sa ekonomiya, maaaring isa sa ating mga anak, kukunin nila, at sa ating harapan ay isasagawa ang karumal-dumal na hindi natin magugustuhang pagpatay na gagawin nila. Pero, kung mahal natin ang ating Panginoon, hindi tayo bibitaw sa atin pong pananampalataya. Tuloy. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. Bakit 2 beses na binanggit ng anghel yung pangalan ni Abraham? Sapagkat ang pagbanggit sa Biblia ng 2 magkasunod ay nangangahulugang pagmamadali. Abraham! Abraham! Upang matilian si Abraham. At siya'y sumagot, narito ako. Sa konsepto ng mga Hebreo, always ready. Ay nakaubang na yung kanyang punyal. Tuloy. Malapit na tayo matapos.
Pakisabi po ulit sa inyong katabi, huwag kang mag-alala, maaga pa. Okay, sabi ito. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang inyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinangi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Sino yung anghel na kausap ni Abraham? Maraming nalilito sa talatang ito. Yung anghel po na kausap rito ay representante ng ating Diyos Ama. Kapag pinag-aralan po ninyo yan, yung representante ng ating Diyos Ama, yan din po ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yung anghel na tinutukoy diyan ay nangangahulugang sugo ng Ama. At yan ang ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon, talastas ko na hindi mo itinangi sa akin ang iyong anak. Bakit sinabi ritong talastas ko? Ibig bang sabihin nito, merong hindi alam ang Diyos? Na katulad ng ipinangangaral ng isang hidwang pananampalataya? Hindi po, mga kapatid. Ito nga ang nagpapatunay na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang bigyan ng limitasyon ang kanyang sarili. Kayang gawin ng Diyos na hindi alamin ang magiging desisyon ng tao kapag kanyang iibigin. Kaya ng Diyos na siya'y magkatawang tao kapag kanyang iibigin. Sabi ng mga Islam, hindi kayang gawin ng Diyos yung bagay na yan. Hindi kayang gawin ni Allah ang magkatawang tao sapagkat yan ay isang kapintasan sa Diyos. Hindi kayang gawin ng Diyos yung mga katulad nito na hindi alamin o limitahan ang kanyang sarili sapagkat kapintasan ito sa Diyos. Ang tunay na makapangyarihan sa Diyos, kaya niyang gawin ang mga bagay sa kanyang sarili. Kaya dito, nilimitahan, nilagyan ng boundary ng Diyos ang kanyang sarili. Gusto niyang masuspense sa magiging desisyon ni Abraham kahit na kaya niyang alamin. Gusto pa rin niyang masuspense. At dito, nakita natin, laking tuwa ng Diyos sapagkat ang nakita niya na si Abraham ay naging mananampalatayang tapat sa Diyos. Hindi niya itinangi yung hinihingi ng Diyos sa kanya. Ito rin po ang gustong makita sa atin. Yung tapat na pananampalataya. Yung tapat na pananampalataya. Pananampalatayang hindi nagdududa. May nagdududa pa ba sa inyo na kayo ay nasa tunay na iglesia? Pakitaas gapon ng kamay. Purihin ng Panginoon, wala naman. Dapat tayong maging tapat sa ating Panginoong Diyos. Tuloy. Para matapos na tayo. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at kanya pong nakita. Ano yung kanyang nakita? Merong isang lalaking tupa. Mayroong kordero na nakasabit doon sa puno. Ito ang kanyang ginamit sapagkat ito ang inihanda ng Diyos. Kaya, bakit sa bundok ng Moriah bakit sa bundok ng Moriah itinawag siya ng Diyos? Sapagkat ang terminong Moriah ay nangangahulugang God will provide. Anuman ang ating suliranin, magmula sa ating pinansyal, magmula sa ating kakainin, dadamtin, pangmatrikula. Kahit na dumako uli yung, ano ba yun, yung naglalak bawat barangay, ano tawag dyan? Na hindi pinapalabas? Lockdown. Ang Diyos ang siyang patuloy na mag-provide sa atin. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ihanda po natin ang ating sarili sa pagbabalik ng ating Panginoon. Bago ako maupo,
Basahin muna natin ang Kapitulo 2 ng Santiago, talatang 23. Ang sabi rito sa atin, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, sa loob at labas ng iglesyang ito, maging dyan po sa mga Facebook, sa inyo pong panunood, kung nais nyong maging kaibigan ng ating Panginoong Diyos at makasama doon sa langit na bayan na ipinaganda sa atin ng ating Panginoon, tayo po ay manampalataya sa Kanya ng may katapatan. Sa mga hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo, ngayon ang panahon, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay lumapit ng may pagpapakumbaba at tanggapin natin sa ating puso si Kristo ang ating tagapagligtas. At habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng dakilang Diyos na siya nating tagapagligtas, manatili tayong sumasampalataya sa Kanya at huwag maigupo ni numan ang atin pong pananampalataya at huwag maagaw ang kaligtasang ipinangako sa atin. Pagpalain po tayong lahat. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin.